From the cloud you speak, what was there now is seen. Jesus, the image of
you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating pong lahat dito sa Pilipinas at gayon din po na magandang gabi o hapon sa nasa ibang bansa. Sa araw na ito ay muli po tayong magtipon-tipon upang patuloy na ating pong
sisirin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan po natin malaman, lalo't higit itong huling panahon na kailangan po natin na itama ang ating pong paglalakbay upang matagumpay natin na matawid ang daigdig na ito hanggang sa kaharian po ng ating Panginoong Hesus. At nais ko lamang pong ipaalam sa lahat ng mga tagapakinig na ang mandato po ng Panginoon na pinabalikat po sa amin ay to unveil the reality of the truth. Actually po, hindi po madali dahil marami pong masasaktan, matatamaan sa mga katotohanan na ito ay mahahayag. Pero ito po ang pag-ibig ng Diyos dahil ayaw na pong mapahamak po tayo. Kaya po, gusto lamang niyang maituwid ang mga bagay na kailangan po nating tahakin dito upang yung pag-asa po natin na dahil sa ating Panginoong Hesus ay mapunta po tayo sa kalangitan. At upang hindi po tayo mabigo na yung pag-asa natin ay pupunta tayo sa kalangitan pagdating ng panahon na ma-terminate ang ating physical na katawan. Kaya po, ito po ay ipinabalikat ng Panginoon sa amin na ito ay dadalhin po namin sa lahat ng dako. Ngunit nais ko lamang pong ipaalam sa inyo, kung ito man ay hindi ninyo matatanggap, nasa sa inyo po yun. Ang opportunity na ibinigay ng Panginoon sa atin, lahat, ay our freedom of choice. Kaya po, nasa sa iyo po ang pagpipili. Kung marinig mo ang mga bagay na kapahayagan na ito, mula sa ating Panginoon ay nasa sa iyo po ang pagpipili. Dahil hindi na po ang Panginoon ang siyang hahatol sa atin, kundi tayo mismo ang hahatol sa ating mga sarili. Gaya ni sinabi ng Panginoon in Hebrew chapter 9 verse 27, minsan lang binigyan tayo ng Diyos ng karapatan mabuhay sa daigdig na ito pagkatapos paghuhukom. So ibig pong sabihin, habang tayo po ay nabubuhay sa physical na buhay, ay kinakailangan piliin na natin kung saan ang ating pong destiny. Dahil kapag namatay na ang physical na katawan natin at humiwalay na tayo bilang kaluluwa, hindi mo na pwedeng baguhin ang iyong destiny. At meron dalawang destiny na kailangan lamang patunguhan. It's either hell or heaven. Kaya sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga kaisipan dahil ayaw na namin manahimik, kundi andito na po na kailangan po namin mag-ingay na hinggil sa mga katotohanan that God has put into our shoulder dahil ito po ay isa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat at gayon din po sa amin na kailangan po natin malaman kung ano ba ang realidad ng katotohanan mula sa Diyos. Kaya buksan po natin ang ating mga isipan, hayaan natin na ito ay mailagay ang ating isipan sa pamumuno ng ating mga puso upang maunawan at maintindihan po natin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin mapag-unawaan sa oras na ito. Kaya po kung meron po kayong Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 10, verse 11 hanggang 12. O 14. I am the good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catch them, and scattered the sheep. The hireling fleeth because he is a hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
As the Father knoweth me, even so know I, the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. I pray, Lord, to continue unveil all the reality behind all this written scripture upang lubos namin na makita, Panginoon, ang tunay na struktura ng iyong pagpunta dito sa daigdig na ito, Panginoong Hesus. At ito ay kami ay malayang mapabilang, Panginoon, sa iyong misyon, sa iyong layunin, sa daigdig na ito, Panginoon. Dalangin ko po na sa pamamagitan ng mga katotohanan na ito ay mahahayag, I pray na wala pong mapapahamak, bagkus lahat, Panginoon, ay makita nila ang tunay na layunin mo, Panginoon, Lord God Almighty, upang lahat ay magtagumpay na marating ang iyong kaharian pagkatapos ng buhay na ito. Salamat po, Panginoon, for the presence of all your heavenly hosts, and even, Lord, sa iyong dakilang presensya at bukas na pintuan ng kalangitan. We thank you so much, O God Almighty. We love you, Almighty Father. We love you, Lord Jesus, and we love you, gracious Holy Spirit. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hinggil po sa the good shepherd of God. So, kailangan po na malaman natin dahil napakaraming mga nagsasabi na yung isang pastor ay siya na yung shepherd. Kaya po nagkakawatak-watak at iba-iba ang tinutungo ng maraming mga tao na aayon doon sa mga tumatayong mga shepherd, kinikilala nilang mga shepherd o mga papastor. Kaya dito po ay maliwanag na ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. So meron lamang tatlong bagay, personalidad, na kailangan makonsider po natin dito, the shepherd, the sheep, and the lamb. So the shepherd ay iisa lamang. Dahil ang sabi po niya ay siya po ay kanya pong ilalagay sa isang sheepfold ang lahat ng kanyang mga tupa. At siya yung magbabantay at siya yung magdadala sa kanyang mga tupa sa tamang landas na kanilang tatahakin. Kaya yung mga sheep ay may maraming mga iba-ibang katatayuan bilang mga matured na mga tupa. Kaya itong mga sheep ay nakapokus lamang sa pastol o sa shepherd. Nakapokus dahil doon kumukuha ng kanilang kalikasan. Doon nila kinukuha yung kanilang kinikilos at kinagagalawan. At yung mga lamb, mga batang mga tupa ay sa sheep sila nakatingin. Bakit? Dahil doon sa mga tupa na mga matured ay sa kanila sila kumukuha ng tunay na larawan ng buhay. At dito lalaki sila na ayon sa kanilang nakikita. Kaya makikita po ninyo na ang mga tupa, ang kanilang kalikasan ay yung po kapag nandun sila sa sheepfold na sama-sama, kahit na sinong tao ang dadaan, ay hindi sila kumikilos, hindi sila tumatayo, maliban kung yung shepherd, yung pastol na tunay, ang darating, tatayo silang lahat. Dahil kilala nila at na alam nila yung kaniyang tinig. Yun po yung mga tupa. Ang sabi rito ng Panginoon,
and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. So, ibig sabihin na iisang tinig lang ang naririnig nila. Tinig mula sa kanilang pastol, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga, kahit saan tayo naruroon, dapat iisang pastol lamang tayo nakafocus. It is our Lord Jesus Christ. Kaya makikita po natin na nung nandito ang Panginoong Hesus bilang tao, ay kanya pong ipinahayag, ipinaunawa sa kanyang bayan na siya yung pastol ng mga kawan, ng mga tupa, at ang tinutukoy ng Panginoon ay ang Israel. Kaya nga nung may lumapit sa Panginoong Yesus na babae, sa Matthew chapter 15, na Canaanite, ay ang sabi ng babae, sabi niya, Lord, Son of David, have mercy of me. Dahil yung aking anak ay pinapahirapan ng demonyo. Ang Panginoong Hesus ay nanahimik. Hindi po siya nagsalita. Kaya po, bakit hindi siya nagsalita? Kasi itong Canaanite ay Gentiles. Hindi po siya kabilang sa bayan ng Israel. So, ibig pong sabihin na hindi pa po kabahagi ang mga Gentile na katulad natin na nanggaling sa lahi ng mga Gentile during the time ng Panginoong Hesus ay nandito bilang tao. Kaya po sabi yung mga disipulos, paalisin siya dahil nag-iingay. Doon na po nagbukas ng bibig ng Panginoon at ang sabi niya, hindi ako pumunta rito kundi para lamang sa mga nawawalang tupa ng bayan ng Israel. So, hindi po tumugon sa babae dahil wala pa pong redemption na nangyari. Dahil ang sabi po niya rito, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Dahil yung pagpunta niya in the cross of Calvary, ay ito na po yung umpisa ng end time. Ito na po yung umpisa na kung saan ang lahat ng mga tao sa buong mundo ay mabigyan na ng pagkakataon na kanilang ihanda ang kanilang mga sarili sa pagdating ng end of all things. Kaya nga, makikita po natin na doon sa redemption na gagawin ng Panginoon in the cross of Calvary, ibig pong sabihin na sa pagbulwak ng kanyang banal na dugo, ito po ay nagbukas ng pintuan ng kalangitan para sa lahat. Marami po ang humihingi ng kapatawaran sa Diyos, ganito. Pero tandaan po natin na nung pumunta ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary at nung bumulwak ang kanyang banal na dugo, yun po yung nagpapakita na ang lahat ng tao sa buong mundo ay kanya nang pinatawad. Malaya nang humakbang. Bakit? Kasi nagapinan niya yung hari ng daigdig na ito na siyang nagdala ng nag-inhibit ng masamang pagkatao sa buhay ng lahat ng mga tao. Walang iba kundi si Satanas. Kaya nga ang mga tao
nangyari, lalo na tayo mga hintil by nature, na yung kahalagahan ng buhay physical ay dito na po nakatali ang isipan. Dito na po nakatali. Kaya nga nung nagapi ng Panginoon, ang ating master na si Satan, ay bumukas na po ang pintuan ng kalangitan. At hinihimok ng lahat kung gusto nating pumasok o lumipat doon sa kingdom ng Panginoong Hesus upang ilagay ang ating sarili sa ilalim ng kanyang pamunuan o sa kanyang paghahari. So yun po yung dahilan. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, kung titingnan po natin in Matthew chapter 25, verse 31 and 32, ang sabi ng Panginoon, when the Son of Man, umpisan ko sa 30, and cast ye the unprofitable serpent into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall he be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. So, makikita po natin na ang sabi ng Panginoon na sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, ay siya ay mabubuhay, aakyat sa kalangitan. Ngunit siya ay bababa. Hindi na po si Jesus bilang tao, kundi si Jesus bilang si Kristo, the Son of the living God. Na ang sabi po niya rito, shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. So ibig pong sabihin na yung kanyang pagbaba upang uupo na, magtotrono na doon sa mga buhay, sa kanilang mortal na katawan ng mga taong sumuko sa Kanya. Yung tumanggap, kasi pagka sinabing tumanggap, ibig pong sabihin na sumuko ka. Iniwan mo yung iyong mundo na pinanggalingan at lumipat ka na sa mundo ng nanalong kingdom, which is the Lord Jesus Christ. So yun po yung katotohanan. Kaya nga sinasabi kung bakit ang sabi ng Panginoon na kailangan mahati, maihiwalay yung tunay na tupa at maihiwalay din yung mga kambing. Yung mga tupa ay nasa right kanang kamay ng Panginoon at yung mga kambing ay nasa kaliwang kamay. So, ibig pong sabihin, gaya ng sinabi ni Apostle Pablo in Philippians chapter 3, brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as you have asked for an example. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, and mind earthly things. So, ibig pong sabihin na ito na yung mga kambing. Ito yung mga katauhan ng mga kambing na maseseparate. Although they walk, ang sabi ni Pablo, nang sabi niya, mark them which walk so as you have asked for an example, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping. So ibig pong sabihin na itong mga kambing ay ito yung mga nagsasabing mga believer.
na hindi nila, alam nila ang Panginoong Hesus Kristo, alam nila na siya yung shepherd, pero hindi nila kilala. Dahil nalaman lang nila ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng libro ng kasaysayan hinggil sa batas ng Diyos. Or ito po ay hinggil sa Biblia. So dito nila nalaman. Pero hindi nila natagpuan ang tunay na shepherd. Pero sinasabi nila na siya, ang Panginoong Hesus, ang kanilang shepherd. Ang problema, hindi nila kilala. Bakit? Dahil po noong nagkasala ang ating ninuno at sinamantala ni Satan yung mga tao noong wala na, bumalik na, the spirit from God, bumalik na sa Diyos, sinamantala ni Satan na i-conquer ang lahat ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan that the whole world is now the habitation of devil. Kaya na-inhabit niya yung kanyang pagkatao, masamang pagkatao sa lahat ng buhay ng tao. Kaya nga, ito na yung naging buhay ng tao. Na kinukontrol na lang ng mabuting kaisipan. Gaya ng sinabi ko nung una. At nakakatulong yung pagbabasa ng Biblia ng mga matatalino dahil naitataas nila yung moral, values ng tao upang supilin yung masasamang naidamit sa buhay na galing kay Satan. Kaya lamang, inuulit ko, gaano man ang pagtuturo ng lahat ng tao hinggil sa banal na kasulatan, still, wala pong kinalaman hinggil doon sa layunin ng Panginoong Hesus na maligtas ang lahat ng mga tao hanggat hindi natatagpuan ng bawat mga tao ang presensya ng buhay na Kristo. Kaya nga ito yung sinasabi ni Pablo na karnalidad, na ito ay mahirap tanggapin ng mga tao dahil ang akala nila ay sinasabi lang namin na ganito, pero ang banal na kasulatan ang nagsasabi. Na ang sabi ni Pablo, umpisahan ko po doon sa verse 3, Romans chapter 8, verse 2. Okay, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh
cannot please God. So maliwanag po na ang karnal na buhay ay ito po ay nangingibabaw sa kanya yung kahalagahan ng provision of the flesh. Kaya nga maraming tumatawag sa Diyos. Maraming tumatawag sa Panginoong Yesus upang magkaroon ng himala yung kanilang buhay physical na maging matagumpay sila sa kanilang businesses, sa kanilang trabaho, sa kanilang professions. Doon po nakabatay. Oo, nagbabasa sila ng Biblia. Pinag-aralan pa yung Biblia para lamang ma-relate sa mga tao. Kaya lamang sa kanilang sa karunungan at sariling interpretasyon ng tao lamang ginagamit. Kaya nga makikita ninyo hindi nauunawaan ng marami dahil ito po yung naituturo na tayo bilang Gentile by nature, hindi tayo kabahagi sa batas. The law of God. We are not of the law. Nakatulad ng mga Pariseyo na ang itinuturo nila, their righteousness came from the righteousness of the law. Pero ito'y napawalang bisa na dahil hindi nila natupad. Ito yung nagdala ng sumpa sa kanila. Kaya napawalay sila sa Diyos na dito dumating ang Panginoong Yesus upang muling i-restore ang kanyang bayan. Sa pamamagitan ng pagpunta niya in the cross of Calvary. Kaya nga kung titingnan po natin, na dito lamang po tayo nabuksan. Na ang sabi ni Pablo, that the Gentiles, the promise of God to Abraham, shall be inherit to the Gentiles through Christ. So dito pa lamang, papasok tayo sa kingdom ng Panginoong Yesus after na ang Panginoong Yesus ay napunta in the cross of Calvary. Kaya nga, sinasabi ko, oo, itinuturo ang banal na kasulatan. Mula Genesis hanggang Revelation. Maaari sabihin natin, masama pa, Pastor? Hindi po masama. Kaya lang ang naitutulong niya sa mga tao ay maitaas lang yung moral values ng kanilang kaisipan. Na kapag ka ito ay maitaas, higit na kaya nilang supilin yung na-inhibit na kasamaan ni Satan sa buhay ng tao through different personalities of evils. Kaya nga karnal, kasi nakabatay na yung itinuturo upang pagtibayin yung buhay dito sa daigdig na ito. Hindi po masamang mag-aral. Hindi po masamang magtrabaho. Kaya lamang, ang question dito, ang sabi ni Pablo, na yung kaisipan natin, nasaan nakagapos sa kahalagahan ng mundong ito, sa mga edukasyon, sa mga kayamanan, o yung kahalagahan ng pagpunta ng Panginoong Hesus upang ibaba niya ang bagong buhay sa buhay ng tao. Dahil nung binuksan ng Panginoong Hesus ang pintuan ng kalangitan, ibig sabihin, malaya ka na. Hindi ka na alipin dapat ng kasalanan.
Pero hindi po natatapos doon. Kinakailangan humakbang po tayo at lumabas na mula doon sa kingdom na pinaghaharian ng demonyo. Dahil ang pinaghaharian ng demonyo ay yung po na nandun po sa boundary ng karnalidad ng tao. Gaano ba kamang kagaling sa Bible school or sa Biblia, kung sa sarili mong kaisipan at hindi mo natagpuan ang buhay na Kristo, na siya yung tatayong magiging shepherd po nating lahat, supposed to be, still, you are living in a carnal life. Gaya ng sinabi ko nung una na BS, nung nakaraang linggo, na noong nabuhay, na ipanganak na tayo rito, ang nakagisnan nating buhay ay yung kahalagahan ng physical na buhay. Ito na nung naging realidad sa atin, sa ating kapanganakan. Kaya nga kung isipin natin ang Diyos, ay iniisip natin yung tagumpay natin sa buhay na ito. Kung isipin natin ang Panginoong Hesus at iniisip natin na tayo ay magtagumpay sa mga business, sa mga lahat ng bagay ginagawa natin. At ang Diyos ay naging kasaysayan na lamang po sa lahat ng mga tao. Naging kasaysayan. Kaya nga, yung itinuturo na Biblia ay para bang yung kung merong isang libro na nag-istorya hinggil kay Superman, itinuturo sa mga bata ganito dahil siya ay tinutulungan niya ang mga inaapi, ganon. Kaya kung may inaapi, dahil naimulat siya doon sa kapangyarihan ni Superman, ang gagawin, tatawagan niya si Superman. Kaya lamang walang dumating na Superman. Bakit? Kasaysayan lang ang kanyang narinig at nalaman hinggil kay Superman. Gayon na po ang nangyari po sa Diyos. Ginawang kasaysayan na lamang sa buhay ng tao. At tinatawag ang Diyos upang paigtingin at pagtibayin kung ano yung nakamulatan buhay. Na dito po, ang layunin ng Panginoong Hesus ay upang palayain tayo. Ito yung salvation na sinasabi. Na palayain mula sa pagkakaalipin, pagkakabartulina bilang kaluluwa sa katawan na ito'y pinaghaharian ng demonyo. Kaya nga lagi kong sinasabi na kailangan matagpuan ang Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang pagkatao ay omnipresent God. Na kahit nasaan ka nandun siya. Kaya lamang, paano mo matatagpuan? Kung ang iyong kaisipan ay nakatali sa kalagayan ng buhay na ito, na dito, under control ni Satan. Kontrolado ni Satan ang karnal na buhay. Kaya nga nasasabi ko, upang gusto kong i-demonstrate kung gaano kahalaga yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito at kung gaano kahalaga na matagpuan natin siya bilang buhay na Kristo. Kaya ako sinasabi sa mga magulang, kung tingnan po natin, alam ko gusto natin ng ating mga anak ay makilala ang buhay na Diyos. Pero kung titingnan natin, pinag-aaral natin ang ating mga anak hanggang makatapos sila ng kurso. Ang tanong, nagkaroon ba ng kurikulum sa kanilang pag-aaral
na nagsasabi yung kahalagahan ng pagpunta ng Panginoong Hesus sa daigdig na ito? Nagkaroon ba ng kurikulum na yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito ay higit kaysa yung tagumpay ng physical na buhay? Wala po. Kundi ang ipinaglalaban ay yung matustusan, madamitan, malagyan ng mga kolorete, mga ginto ang physical na buhay, na kapag tinamaan ka ng kidlat, patay na yan. At kahit na anong gawin mo, mamamatay at mamamatay yung physical na katawan dahil yan ay bahagi nung naging bulok na buhay na kinuluklukan na ng tao na yun yung bumartulina sa kaluluwa ng tao. Kaya maraming nagagalit kung sasabihin ko yung ganito. Pero kung maunawatan natin ang banal na kasulatan, bakit yung ating mga anak, yung kanilang paglaki, ang higit na binibigyan ng kahalagahan ay yung physical na buhay. Dahil yung naririnig nila hinggil sa Panginoong Hesus ay hindi na maging katotohanan sa kanila, kundi ito ay naging kasaysayan na lamang sa kanilang mga buhay. Sa pag-aakala na kung mamamatay sila sa pag-iisip sa Panginoong Hesus o sa pananalangin nila, ay sasabihin pupunta sila sa langit. Pero sabihin ko po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, ito po ang katotohanan. Hanggat hindi natin natatagpuan ang buhay na Kristo at hindi siya makapagtrono sa ating mga buhay, mabibigo tayo sa ating pag-asa. Dahil inuulit ko po at paulit-ulit ko pong sasabihin na yung banal na kasulatan ay naibigay sa atin. Ito po ay historical journey of Israel. Na kung naunawaan po natin, merong doon sa bagong covenant ng Diyos para sa Israel. Dahil nagkasala po yung lumang tipan, ay dito na po mababago ang lahat. Na hindi na po valid, na pawalang saysay na yung katwiran ng batas na ibinigay ng Diyos kay Moses, na dito ay sinusunod ng lahat ng mga tao. Ngunit hindi nila nasundan dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo. Pero pinagtibay po ni Pablo, basahin ko ulit. Romans chapter 2 verse 14. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Ibig pong sabihin, kung hindi mo matatagpuan yung tinutukoy ng banal na kasulatan na siya ang magdadala ng kaligtasan sa buhay mo, kapatid, the risen Christ, pag di mo natagpuan, yung mga binabasa mo hinggil sa batas o sa banal na kasulatan, ang sabi rito, although hindi para sa kanila, mga Gentiles, ay ginagawa nila yung nature at naninalaman nito ng batas, kahit hindi sa kanila ang batas, ay batas para sa kanilang mga sarili. So, ibig pong sabihin, na magagamit itong batas para lamang may upgrade yung moral values ng tao na kaya na niyang supilin gaya ng sinabi ko. Yung nai-inhabit ni Satan na kasamaan sa ating physical na buhay in the flesh. Kaya nang supilin, kaya nga yung lasinggo hindi na lasinggo. Yung magnanakaw, hindi na magnanakaw.
Nabago na ng lubusan dahil sa banal na kasulatan. Pero sabi ni Pablo, ito ay ginagamit, namumuhay sila. Pero it is the law for themselves only. So ibig sabihin, doon sa layunin, na ibinigay itong banal na kasulatan para ito'y magbigay sa atin ng instruction, information hinggil sa Diyos at hinggil sa atin, kung ano yung kalalagayan natin, upang matagpuan natin yung sinasabing na buhay, bumaba at dalhin ang kaligtasan sa atin, that is the risen Christ. At inuulit ko po na kahit na po pinag-aaralan ng banal na kasulatan, hanggat di natatagpuan ang buhay na Kristo, and allow Him to enthrone Himself into your mortal being, ang lahat ng mga naituturo ay kasaysayan lamang po. Wala pong kinalaman dito hinggil sa kaligtasan mo, kundi upang maitaas, ma-upgrade your moral values. Kaya, marami pong nagtuturo nito. Pero, sabi ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, sabi niya, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Dahil yung cross ng Panginoon, ang layunin ay upang buksan ang pintuan. Upang itong bagong tipan ay malaya na ang lahat ng mga tao. Na ito ay lumipat na in the kingdom of Jesus Christ. Kaya po, yung cross ay upang mabuksan ang pintuan lahat ng mga tao from the kingdom of Satan ay malaya nang lumipat sa kanya. Pero bago ka lumipat, ay kinakailangan makipagkasundo ka. Na yung pagkikipagkasundo mo ay iiwanan mo lahat ng mga kultura, mga batas at kaisipan na natutunan mo dito sa loob ng kaharian ni Satan, from the kingdom of Satan through the law of the flesh, and the kingdom of men that operates through the law of the mind. At papasok ka, makipagkasundo ka na empty vessel, walang kalaman-laman, upang ikaw ay mapalitan ng makalangit na pagkatao, kaisipan at kultura sa kingdom ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung ibig sabihin. Hindi dahil napunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, na ang sabi doon, cleanses us from all unrighteousness, that the blood of Christ. Oo, kaya nga malaya ang lahat, napapasok na. Pero hindi dahil sinabi ganun ay sige ka lang na namumuhay doon sa nakagisnan mo. Hindi po, dahil dito tayo ililigtas ng Diyos. Na bago ka mamatay physically, dapat makalipat ka na in His kingdom upang makamtan mo at matuntun mo ang landas tungo sa kanyang kaharian. Kaya nga ito yung mga kambing, maiingay, iginagalang ng lahat ng mga tao. Pero sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 24, there will be a betrayal, hatred, that the love of many shall wax cold. Bakit? Dahil ito na po yung bangayan ng Christian, the spiritual Christian at itong carnal Christian. Dahil ang mga carnal Christian, inaakala nila na sila'y mga tupa, pero di nila alam na sila'y mga kambing. Maiingay. Kaya nga sabi ng Panginoon, he that endureth up to the end shall be saved. Yung mga, kung sino man ang matatag, matira matibay. Kasi paglalaban ng mga kambing yung kanila pong nakagisnang buhay. Pero tandaan po natin
na yung pagpunta ng Panginoong Hesus nang sabi niya, once naka-entron sa ating buhay, ay makikilala na niya yung mga kambing at mga tupa. Dahil yung mga kambing, hanggang doon sa kasaysayan lang ang pagkaalam nila sa Kanya. Pero kung ikaw ay tupa, ibig sabihin, nakapagtrono ang Panginoong Hesus sa iyong mortal mong katauhan. At naidamit sa iyo the grace of God, which is the Holy Ghost. Ulitin ko, the Holy Ghost. Upang dun sa pagkadamit niya sa iyo, the Holy Ghost, then God can inhabit His praises unto us. Na ito yung papalit sa na-inhabit ni Satan na evil nature nang galing sa kanya mula sa mga iba't ibang personalidad ng demonyo upang ang lahat ay magiging isa. Kaya nga sinasabi rito sa banal na kasulatan ng Panginoong Hesus na meron akong mga tupa sa isang siphol at meron din ako na hindi pa kasama dito. So, ibig sabihin, galing po sa mga hintil na sumuko ng lubusan sa ating Panginoong Hesus. Na dito ay nagkaroon ng malayang pagkilos ang buhay na Kristo upang damitan ka ng kanyang pagkatao, upang yung pagiging doble kara mo ay mapapalitan ng pagiging isang katauhan. Doble kara dahil yung katauhan ni Satan na ito'y na-inhabit niya sa tao. At yung kaisipan lumalaban, yung kabutihan nito na alam ng kaisipan. Kaya lamang dalawang pagkatao, your character and your attitude. Doble kara. Minsan di mo makontrol kaya yung katauhan mo na nagtatago sa likuran ng yung attitude ay nabubuhay. Pero kung ikaw ay tupa, tunay na tupa ng Panginoon, your character will become your attitude because that will be the character and the nature of Jesus Christ through the power of His grace. Kaya ang sabi ng Panginoon, naririnig nila ang aking tinig at sumusunod sila sa akin. Bakit? Dahil hindi na po sa kaisipan natin na nahubog ng karunungan at napuno ng kasaysayan hinggil sa Diyos ang ating pinapairal, kundi dahil andun na the presence of the Holy Ghost na ito'y naging kabuuan ng iyong pagkatao upang ikaw ay magiging tupa ng buhay na Diyos and the presence of the Spirit of Truth, which is the risen Christ. Kaya maririnig mo na siya. Kaya may mga tinig galing sa labas, hindi mo na pakikinggan. Dahil yung tinig ng tunay na shepherd ay siyang nagdadala sa iyo. Kaya nga sinasabi ni Pablo, my word and my preaching. Ang aking ipinapahayag, sabi niya, at mga salitang sinasabi ko, ay hindi galing sa magaganda at mapandinlang na mga magagandang pananalita ng tao. Na it is not from enticing words of man's wisdom. Dahil siya po ay isang abogado nung nagtuturo siya ng batas ng Diyos. At doon sa kanyang pagtuturo, he is perfect teacher of the law. Sabi niya, I am blameless. Kaya lang hindi niya kayang supilin. Yung batas ng batas na ito dumidigma sa kanyang kaisipan, Romans chapter 7, upang mabilanggo siya sa kasalanan, which is in the members of this body, the flesh. Hindi mo kaya. Kaya kung kaalaman mo lang, kapatid, ang pinapairal mo hinggil sa banal na kasulatan, ang sabi ni Pablo na
we are against the cross of Christ. Dahil ang cross of Christ ay babaguhin niya, ang layunin ay baguhin ang ating makamundong pagkatao upang mapalitan ng makalangit na pagkatao at lahat ng mga tao ay magiging isa para sa Kanya. Siyempre maraming alitan dito sa daigdig pinagmulan natin. Kaya nga tinaguri ang kambing. Marami. Kasi iba't ibang personalidad ng demonyo ang naidamit sa ating mga buhay. Kaya nga ang mga tao ang sasabihin kung nagtagumpay dito, to God be the glory. Hindi po glory ng Diyos yung mga bagay na nagagawa mo at nakakamtan mo dito. The glory of God ay yung mga taong na-transform into a spiritual realities na ito ay naging tunay na tupa ng Diyos. Masakit sa mata, masakit sa tenga, napakinggan. Because ang sabi ng banal na kasulatan that the Gentiles ay blaspheme nila ang pangalan ng Diyos. Bakit? Dahil lahat ng kanilang ginagawa, ibinabato ng Diyos ang pinanggalingan. Wala kang relasyon sa Diyos, sasabihin mo, ipinapanalangin ko sa Panginoon, hallelujah! Sinong Panginoon ang natumugon? Without relationship, si Satan pa rin ang nakakarinig. Bakit? Because Satan is stand as siya po ay nagpapanggap na Diyos ng liwanag. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po kayo sinasansala sa mga napag-aralan po ninyo hinggil sa banal na kasulatan. Maawa po tayo sa mga tao na nasa ilalim ng ating mga pamumuno. Dahil ang lahat na yan, kung ikaw ay mapapahamak na silang lahat. Sinasabi ko ito dahil kawawa ang mga tao. Magtulong-tulungan tayo. Pero sabihin ko po sa inyo, hanapin ninyo ang buhay na Kristo at hayaan ninyo na makapag-entron sa inyong mga mortal na katawan para makamtan ninyo, matanggap ninyo the power of His grace. Ang ginagamit kasi biyaya. Biyaya, pati pagkain, biyaya ng Diyos. Pati salapi, biyaya ng Diyos. Pero tandaan po ninyo, ang biyaya ng Diyos ay ang intention for you to be saved from the kingdom of darkness through the law of the flesh. Yun po yung purpose. Yung baguhin ang pagkatao natin bilang Gentile by nature. Upang tayo, there will be no more differences between the Jew and the Gentile, between the slave and the free man. Ibig pong sabihin, ito na po yung bahagi ng end time. Kaya maraming nag-aaral hinggil doon sa mga signs kung kailan darating ang huling panahon. Pero tandaan po ninyo that the greatest sign ever is yung pong pagdating ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary. That is the greatest sign of the end time. Dahil yung mga signs, sabihin ko po sa inyo, na pinag-aaralan na ganito, ay para sa mga, it is for those who perish. Mga taong wala sa Diyos. Wala sa ating Panginoong Hesus. Pero kung ikaw ay na-establish mo, your life, your covenant relationship to the risen Christ, kahit na anong mangyari, kahit na ngayon o bukas, hindi po ito nakakatakot. Because the greatest miracle ever happened into your life when
this world when the end of all things shall come. O mateterminate ka yung physical na katawan mo, that will be the greatest miracle. Kaya nga hindi na condolence ang sasabihin sa iyo, kundi congratulations sa mga pamilya na nagpag-graduate sa iyo. Ito na lang, puro congratulations. Kasi ayaw natin makinig sa totoo. Hindi mo maaaring hanapin ang pruweba sa banal na kasulatan, kundi ang proof ay hahanapin mo sa buhay mo. Diyan mo makikita. Ang tanong, may kapayapaan ka ba? May kagalakan ka ba? Sa likuran ng maraming mga nangyayari sa daigdig na ito. Kaya panahon na mga minamahal na mga kapatid, sa ating lahat, kung umabot man ang mga tinig na ito sa inyo, hindi na sayang yung pag-aaral ninyo sa Bible School. Pero hanapin ninyo muna ang buhay na Kristo. At kapag natagpuan ninyo ang buhay na Kristo at nakapag-entron into your mortal being as His dwelling place, hindi mo na kailangan gamitin kung ano yung napag-aralan mo. Dahil siya na ang magsasalita sa iyo. My sheep hear my voice, and they know me. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Dahil magsasalita siya ang magdadala sa atin. Sa ating patuloy na paglalakbay sa daigdig nito hanggang sa pagdating ng end of all things. Makinig ka na sa Kanya. Gaya ng pakikinig natin sa mga dikta ng demonyo dahil sa naidamit sa ating buhay. Kaya po, panahon na. Inuulit ko po, ang mga tupa ay ito yung mga nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. The grace of God. Ang mga tupa ay ito yung pinapanahanan, the dwelling place of the risen Christ. At nadamitan, naidamit sa Kanya the Holy Ghost upang marinig mo ang tinig ng iyong shepherd at makikilala mo siya. Mahal tayo lahat ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero ang tanong, kapatid, pinagnasahan mo ba na matagpuan ang buhay na Diyos, the risen Christ? At kaya mo bang lisanin ang mundong ito at ibuhos ang kahalagaan ng iyong buhay sa ating Panginoong Hesus? Kung siya man ay naging kasaysayan noon dahil sa nakagisnan nating buhay, ngayon siya na yung totoong buhay at magiging kasaysayan na lang yung nakaraan mong buhay. Yun po ang katotohanan. Hindi po masama mag-aral ka, hindi po masama, hindi ko sinasabi masama magtrabaho. Pero kung ito ang magdadala sa iyo upang yung kaisipan mo at attention mo ay dadalhin niya ang kahalagahan dito kaysa yung dinala ng Panginoong Hesus, mas mabuti pang bitawan mo na yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung sino man ang magmahal sa kanyang magulang, ama, ina,
sa kanyang asawa, sa kanyang trabaho, sa kanyang ari-arian ng higit sa akin, hindi siya mahalaga sa akin. Yun yung sabi ng Panginoon. Dahil yung kanyang pagpunta rito ay hindi upang magdala ng kasaysayan sa buhay ng tao, kundi upang ikaw ay sagipin mula sa pagkakabartulina sa batas ng laman through Satan. Yun po yung dahilan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, sige lang, magtrabaho kayo kung ano yung gusto ninyo, pero kailangan matagpuan nyo muna ang buhay na Diyos. The risen Christ. Dahil kapag natagpuan nyo na, magkakaroon na kayo ng tamang desisyon na gagawin. Dahil dito na nyo na maipopokus ang kahalagahan ng buhay nasa Kanya at hindi na po sa nakagisnan nating buhay. Dahil ito po ay eternity, ay yung nakagisnan nating buhay ay temporary lamang. At kapag di tayo nakalipat before ng kamatayang physical, sa impyerno na po tayo pupunta. Kaya mahal po tayo ng Panginoon at sana po ito ay magbigay ng pintuan para sa atin na higit na bigyan natin ng kahalagahan na hanapin ang buhay na Kristo at hayaan natin makapag-entron sa atin. Yun lamang po. At mahal ko kayong lahat in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Magandang araw po sa ating lahat. Father, thank you Lord for this scripture, for this message. Na ito'y napag-aralan namin, Panginoon Lord God, at napag-alaman po namin. Dalangin ko po na hindi po ito dumating sa amin ang lahat ng katotohanan na ito na magiging kasaysayan lamang po sa aming mga kaisipan, sa aming mga buhay. Kundi ito'y maging realidad sa amin, Panginoon. Na kami ay lubos, na mailipat namin ang kahalagahan ng buhay na ito'y ibinaba mo, Panginoon. At maging kasaysayan na lamang yung nakaraang buhay naming nakagisnan. Na may sa katuparan na po yung sinabi po ni Paul, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things has passed away and the new things has come. So ito na po yung pag-uumpisa ng bagong panimula ng buhay na ikaw, Panginoong Hesus, ang siya naming pastol o the good shepherd in our life. Father, we thank you, we give you praise, we give you glory. In the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ, amen and amen.